Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Hello, shoutout muna sa inyo mga idol sa mga kayong panig ng ating bansa naroon. Ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At syempre mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Kaya mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan ito doon sa mga nakaraang pangyayari na karoon kami ng problema tungkol sa usaping pampamilya. Nabanggit ko na sa inyo mga idol na kapag ka ang problema ay usaping pampamilya, ay totoong napakahirap itong ayusin. At tigit sa lahat, kung ito'y may kaugnayan sa mga ari-arian ng kanilang yumaong magulang, ay hindi ito saklaw ng ating kapangyarihan. At ito ay dapat sa hukuman na mismo. Kaya lang mga idol, hindi maiiwasan na bago dumating sa hukuman, ay dadaan muna sa ating barangay. Although hindi saklaw ng ating kapangyarihan, mapipilitan tayong harapin at entertainin yung mga complainant na lumalapit sa atin tulad ng nangyari sa amin noong mga nakaraan. Hindi ko na babanggitin kung sino itong magpapamilyang ito at kung ano ang kanilang kalagayan, pero isi-share ko lang sa inyo yung mga pangyayari dahil baka dumating sa punto na mangyari din sa inyo ang ganitong mga pangyayari, meron na kayong referensya o mapagbabatayan sa ganitong sistema ng problema. Ganito yon mga idol. Yung usapin nila nung indulog sa aming tanggapan, ang nakaharap nila ay itong inyong lingkod. Kumbaga, ang aming pagkaharap yung mga panahon na yun ay parang pre-mediation lamang. Wala kaming formal na hearing o ano pa man. Dahil nung dumating sila sa aming tanggapan, biglaan, wala kaming dapat na form o pagbabatayan sa kanilang reklamo. At the same time, nag-iisa ang inyong lingkod na nakaduty ng mga panahon na yon. Ngayon, ipinagpauna ko na mismo doon sa complainant na ang inyong reklamo, dahil ito'y may kaugnayan sa ari-arian ng kanilang yumaong magulang, na di umano ito ay collateral o na safekeeping sa isang, sabihin na natin company, para matugunan yung pangangailangan ng isa nilang kapatid. So, pagka ganun mga pangyayari, mga idol, talagang yan, usaping pang-ari-arian na yan, hindi talaga saklaw ng ating kapangyarihan yung ganyang uri ng usaping pang-pamilya. Kaya pinagpauna ko na hindi yan saklaw ng aming kapangyarihan. Pagamat ganun nga pangyayari, gusto nilang kung magagawang ayusin dito sa barangay, dito na lang. Although, pwede naman yon kung sila mismo magkakasundo at
sila may kagustuhan na dito na lang pag-usapan sa barangay ang kanilang problema. Kaya lang, dumating doon sa punto na hindi sila nagkasundo dahil magkaiba sila ng opinyon at prinsipyo. Ganito ang pangyayari, mga idol. Ang gustong mangyari nung complainant, isa sa kanilang magkakapatid, ang gustong mangyari para matubos yung, sabihin natin, ipinrenda o kinulateral o kung ano pa man ang tawag doon, sa titulo ng kanilang lupa na naiwan ng kanilang mga magulang para sa kanila, magkaiba sila ng layunin. Ang gusto kasi nung matandang kapatid yata nila yon, ibenta yung parte ng kanilang kapatid na yumao dahil wala naman itong pamilya at walang mapagmamanahan. Yun na lang ang gamitin na pantubos. Pero kung titingnan natin, maganda sana, di ba? Dahil una, sino nga naman magmamana ng parte niya? Wala naman. Wala siyang pamilya eh. At the same time, mapupunta rin yun sa kanilang magkakapatid. Ngayon, hindi pumapayag itong complainant. At ang gusto ng complainant, yung kinikita ng kanilang mga paupahan at kung ano pa man na may kaugnayan pa rin sa kanilang mana, ay yun na lang ang ipunin, pagsama-samahin, at yun ang unti-unting ipangtubos doon sa nabanggit na titulo. Ayaw pumayag nitong matanda nilang kapatid dahil nga naman matagal, mabagal bago matubos. Baka bumilang nga naman ng buwan o taon. Dahil hindi nga naman kalakihan yung kinikita ng kanilang, sabihin natin, mga paupahan, etc. kung ano-ano. Kulang. Kung may bebenta nga naman, yung parte ng kanilang kapatid na yumao, biglaan yun. Malaking halaga at baka makasapat doon sa pagkaka-collateral. O sabihin na natin, prenda, etc. kung ano pa man ang tawag doon. So sa ganung sistema ng kanilang usapin, hindi sila nagkasundo. So naghiwa-hiwalay ang magkakapatid nang walang malinaw na napagkasunduan. Gusto nga humingi ng certification to file action nitong complainant, pero pinaunahan ko na nga siya na hindi pwede dahil hindi naman saklaw ng kapangyarihan namin yang inyong problema. So sa madalit sabi, ang ginawa ng aming sekretary, nagbigay sa kanya ng sulat ng note, sakaling gusto niyang ituloy ang kanyang reklamo, yung binigay na sulat ng aming sekretary, yun ang gagamitin sa pagsampa niya ng kanyang reklamo. Sa halip na certification to file action, notice na lang. So sa madalit sabi, hindi ito in-honored ng abogado na kanyang nilapitan. At ang gusto talaga ay yung certification to file of cause action. Kumbaga parang ini-ignore ng abogado yung ginawang sulat ng aming sekretary para doon sa kanilang problema. Naman nakalagay nga doon sa sulat na yun hindi nga saklaw ng aming kapangyarihan yung kanilang problema. Hindi natin malaman, siyempre abogado yon at masigitang kaalaman siguro nung pagdating sa batas, parang inignore niya, hindi niya tinatanggap. So ang ginawa nung attorney, sumulat, nagpadala ng sulat sa aming kapitan. Naka-address mismo sa aming kapitan yung kanyang sulat at nakalagay doon sa sulat, tila
kung pag-aaralan natin yung kanyang nakalagay sa sulat, nagre-refuse kami doon sa kahilingan ng complainant na certification to file action. At the same time, parang lumalabas na denying o nagdi-deny kami sa sistema ng mga pangyayari. So, sa madalit sabi, siyempre, abogado siya, masigit ang kaalaman niya kaysa sa amin. Ginawa namin ng certification to file action itong complainant at inilapit namin sa aming barangay captain. Siyempre, siya pipirma nun. Oo, kasi mediation yun eh. Actually, hindi naman talaga nagkaroon ng formal na hearing eh. Wala eh. Yung paghaharap namin, unang salida nga lang yun eh. Parang premediation lang yun eh, yung nangyari yun eh. Pero gusto nga ng complainant, humingi ng certification to file action. So, nung sabihin namin sa aming barangay captain, inilapit nga rin namin siya, iniharap namin siya sa barangay captain. Ang sabi ng barangay captain namin, para saan ba yan? Tinanong siya. Sabi namin, Kap, ganito yun. Ito yung pangyayari nung una na sinulatan ni Sek. Tila hindi tinatanggap ng abogado yung sulat. Kaya, ang ginawa ng abogado, nagpadala rin ng sulat, naka-care of sa'yo, naka-address sa'yo, na nakalagay nga doon, parang ini-ignore natin yung ng complainant request na certification to file action. So, siguro, para wala na lang maraming usapin o ang ginawa ng barangay captain namin, pinirmahan na lang din yung certification to file action. At the same time, ang inyong lingkod, nakapirma din doon dahil parang ako ang parang nag-mediate doon sa sistema ng kanilang problema. Ganon ang nangyari mga idol. Kaya, yan mga idol, referensya nyo na rin yan kung sakaling mapanood nyo ang video ito at magkaroon kayo ng ganyang problema ang usapin pampamilya, meron na kayong batayan na sa mga pangyayari. Ngayon, kaya naman kami napilitang gumawa ng certification to file action base na rin doon sa sulat ng abogado dahil may mga unang pangyayari na pala yung kanilang problema, yung iba niyang kapatid pala nag-file na rin ng reklamo tungkol dito sa isa nilang kapatid. At ganyan din ang sistema tungkol din sa ari-arian nilang magkakapatid. Dahil lumalabas doon sa sistema parang yung panganay yata nilang kapatid o yung nakakatanda nilang kapatid, parang yun yata ang gustong pagharian yung kanilang mana o ari-arian na iniwan ng kanilang magulang. So, yung unang reklamo na ipinal nung iba niyang kapatid, hindi lang sa mediation nangyari yon. Bumagsak yon sa conciliation ng Lupon taga-pamayapa. At yun ay na-issuehan ng certification to file action, hindi nga lang ipinursyo o ipinorward nung unang nagsampa ng reklamo laban dito sa kanilang kapatid. At the same offense, parehong pangyayari. Kaya itong kapatid na ito, parang siya ang gustong ituloy na niya yung reklamo. Siya na ang magpo-forward ng reklamo na yun. Yan siguro, yun ang nakita ng abogado dahil siguro baka ipinresinta niya yun na nagkaroon na kami ng problema nung una. Ito, hindi nga lang natuloy. Hindi tinuloy ng kapatid ko. Parang ganun siguro, bla bla bla. Nakasilip ng butas yung abogado. Ba't nga naman kami hindi magbibigay ng certification to file action gayong yung unang pangyayari ay nasertipikahan. Kaya lang, sa unang pangyayari, walang prenda, walang collateral, walang etc. na nangyari sa titulo. Pero parehong pangyayari, ang gusto nilang mangyari na yung mana ng kanilang magulang wag nang pakialaman ng kung sino-sino na lalo na yung kanilang yata nakakatandang kapatid ang gustong maghari doon sa iniwan ng kanilang magulang. Parang gano'n ang unang pinagtalunan doon sa unang reklamo. Hindi nga lang na ituloy yun at hindi na i-forward, hindi na isampa nung unang nag-complain. Ngayon, itong pangalawang ngayon nagko-complain na to, desidido siya na parang siya na ang gustong magtuloy doon sa reklamo
Lalo pat nagkaroon na nga ng problema yung titulo nila. Di ba? Tama mga idol? Excuse me. Yan. Tuloy natin mga idol ang ating kwentuhan. Dito sa kapatid nilang ito na nag-file ngayon ng reklamo, gusto talaga niyang ituloy na yung reklamo at nang magkaharap-harap na sila sa husgado. Kaya ganun ang nangyari mga idol, napilitan kaming bigyan ng certification to file action itong complainant dahil nga merong naging batayan nung una. Oo, na nagkaroon ng certification to file action. Kaya siguro nakalagay doon sa sulat ng attorney, bakit parang ini-ignore namin yung request. At parang nagdi-deny kami, denying. So, siyempre, kumbaga may referensya, may pinagbatayan, wala kami magawa. Nag-issue kami. Ngayon, bahala na ang hukuman kung ano magiging desisyon doon sa kanilang problema. At kung ano rin ang mangyayari sa amin, kung mati-technical ba kami o ano, hindi namin alam. Kaya nga mga idol sakaling mangyari sa inyo yung ganyung pangyayari, meron na kayong referensya, baka mangyari sa inyo yung ganyan, alam nyo na. At kayo mag-alala mga idol, i-update din namin kayo sa video ito, i-update ko kayo sakaling ano magiging feedback ng reklamo ng complainant para sa amin. Paano magiging feedback doon? At kung meron kayong mga comment, mga idol, ilagay na lang nyo sa comment section para malaman namin kung ano ang inyong komento at matalakay din natin sa mga susunod pang mga video. Ngayon, mga idol, sana mag-prosper yung kanyang reklamo at huwag na kaming magkaroon ng problema. Dahil kasi nga, yung nga sinasabi, naalala ko yung sinabi ni attorney na yung tagapagturo sa amin na ang pinakamahirap ayusin problema, yung problema ng magpapamilya. Dahil ang magpapamilya, kampi-kampiyan. At kampi-bati. Parang ganon. Kaya yan sa totoo lang, ang usapin pang pamilya, dapat nga, hindi na yan dinudulog sa ganito Ayun. Kung sakaling may mga comment kayo, lagyan nyo lang sa comment section at kung anong mga maganda nyong opinion sa ganyang pangyayari, pare-pareho naman tayong mga lupon, para matalakay natin sa mga susunod pang video. Okay na mga idol, sana nakakuha kayo ng konting informasyon at idea sa sistema nitong ikinukwento ko sa inyo. Sinishare ko lang naman itong mga pangyayaring ganito para naman sa kapakanan din nung ating mga kapwa lupon na makaka-relate o makakapanood ng video ito. At hindi na natin babanggitin yung sistema ng pamilya para naman sa kapakanan nila. Hindi na tayo babanggit ng pangalan kung ano pa man yun at yung prendahan nung titulo para sa kapakanan naman ng bawat isa. Ngayon, tinalakay lang natin yung mga pangyayari para magkaroon tayo ng referensya o batayan just in case na sa inyong mga nasasakupang barangay o sa inyong barangay, saan man kayong barangay, mga idol, naroon, baka mangyari sa inyo yung ganyan mga pangyayari, meron na kayong mapagbabatayan. Kaya kung may mga comment kayo at medyo maganda comment nyo, lagyan nyo lang dyan sa comment section para sa susunod natin mga video, matalakay natin. Okay na mga idol, salamat ng marami at sinamahan nyo ko sa maikli nating kwentuhan ito. O shoutout pong muli dyan sa ating mga kapwa-lupon dyan, saan mga kayong barangay naroon. Ganon din sa ating mga butihing barangay captain na siyang nangangasiwa sa inyo, saan man kayong barangay. Dito lahat, dito sa aming barangay, shoutout sa aming butihing barangay captain. Ganon din sa aking mga kapwa-lupon dito sa aming barangay. Okay na mga idol, salamat ng marami. At sinamahan nyo ako. Hanggang muli, itong inyong lingkod,
si Boyet ng Vlogs TV ay nagpapaalam at muling bumabati ng isang magandang hapon. Paalam!